larawang kupas, larawang niluma ng panahon, pero larawang binabalik-balikan dahil may kasaysayan, may kabuluhan, at may katotohanang hindi dapat kalimutan. Magandang araw po. Ako po si Cardinal Pablo Virgilio David o kilala sa simpleng pangalang Ambo, Cardinal Ambo. Ako po ang advisor at convener ng Truth Commission. Welcome to Truth Be Told Podcast. Ang Truth Commission ay nagsisikap na hanapin at ilantad ang katotohanan tungkol sa mga krimeng naganap noong tinatawag na War on Drugs. Pakinggan ang mga biktima at kanilang mga pamilya at itaguyod ang kanilang paghahanap ng katarungan. Mahalaga pong malaman ang katotohanan, so those responsible can be held accountable, and so these crimes will never happen again. Samahan po ninyo kami dito sa Truth Be Told Podcast. Pag-usapan po natin ang mga kwento ng katotohanan para mas marinig, mas maunawaan, at hindi makalimutan. Last August 14, sa atin pong first public truth-telling session, narinig natin ang kwento ng isang ina na patuloy na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang anak, si Raymart Siapo, isang biktima ng extrajudicial killing. Narinig natin ang kanyang karanasan at nalaman natin ang mga pangyayaring nakapaloob sa kaso ni Raymart. Pero ang isang kwento hindi natatapos sa isang pagkakataon ng pagkukwento. Mayroong mga detalye, mga sandali at mga saksi na makatutulong sa atin para mas maunawaan ang buong kwento. So, today on Truth Be Told, makakasama po natin ang taong hindi lamang nakarinig ng kwento ni Raymart, nakita po niya, at sa pamamagitan ng kanyang kamera, naitala po niya. Ladies and gentlemen, please welcome the photojournalist Vincent Go. Vincent, welcome to Truth Be Told Podcast at maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aking paanyaya for this first episode ng ating Truth Be Told Podcast. Maraming salamat po sa pag-invite. Thank you. Yes. Thank you din, Vincent, at siguro simulan na natin kagad sa unang tanong. Ano ang kwento mo bilang isang photojournalist? Well, yung killings po kasi, nag-start to noong 2016, July of 2016. At first, alam ko po na parang dati pag may bagong upo lang, papatay, tapos magpapasikat lang po, then mawawala na po, titigil na po. Then after a couple of weeks, napansin po namin na hindi talaga tumigil. Ang daming pinapatay. Sobrang daming pinapatay at saka yung number was increasing. Saan ka nakatutok noon? Before we were at the Manila Press Corps, okay, at MPD Manila Press Corps po. Doon po kami nag-aantay. Then mga 9 o'clock, 10 o'clock, papasok na yung tawag, lalabas na po kami. Okay, yeah. At paano ka natutok dito sa specifically sa EJ case? Iba kasi siya eh. Iba talaga siya eh. Hindi ka pinag-utusan ng, let's say, kasi journalist ka, and I suppose as a journalist, you are working for a specific media outfit, or assignment mo ba yun? Hindi po. Yung first na case ko po, I was told to cover the Eid al-Fitr. Then as I was approaching the bridge po in Delpan, okay, may nakita po akong body doon sa kalsada. Oo, nandoon, tapos may mga pulis po. Then yun na po ang first na case ng EJK na dinocument ko. Okay. So kinover mo pero hindi naman talaga assignment mo nung araw na yun. Ganon. And then yun ang naging simula. Then hindi pa po. Tapos pinakiramdaman ko kung titigil o hindi. Then napansin ko po na
hindi po talaga tumigil. Okay, 2016 pa lang to. 2016, July of 2016. As early as July, ha? Opo, yung pag-upo ni Duterte sa office po. Okay, yes. It went on even in June, nag-start na po eh. Okay, yeah. So that means, isang taon ka nang nagdo-document when we first came into contact with each other. Opo. Dahil, nireview ko yung aking exchange of text messages sa'yo. Nagsimula siya April. Opo. At yung simula was really Raymart Siapo. Opo. Nagkataon na kinover mo Opo. yung tungkol kay Raymart. Ngayon, so between July of 2016 until April of 2017 nang magkaroon tayo ng first contact, so more or less gaano karami ang kinover mong news na may kinalaman sa EJK? Marami na po. Nag-average po ng 5 to 10 per day during that time. 5 to 10 per day? Opo, Oh sa my Manila, God. and Pasay. Oh, wow. 5 to 10 per day. Okay. Kasi nag-worry na ako nung yung kino-cover mo ay mga taga-diocese namin. Ewan ko kung alam mo na kaagad noon na ang Diocese of Caloocan, ang sakop niya, the south of Caloocan City, kasi yung North Caloocan City, hindi ko yung sakop eh. Opo. As Bishop of Caloocan, South Caloocan lang ang aking sakop dahil yung North Caloocan at mukhang marami din killings Marami doon, din di ba? po. Marami din Ay po. sakop ng Diocese of Novaliches. Tapos kasama din ang buong siyudad ng Malabon at buong siyudad ng Navotas. Opo. Kaya nung madalas kang mag-report ng mga kaso na nangyari sa nasasakupan ko sa South Caloocan, sa Malabon at Navotas, that's when we got in more closely in touch Yes, with po. each other. Yes, Diba? At nagsimula yon especially kay Raymart Siapo. Opo. Pero sinasabi mo, in between that, so hundreds na. Hundreds na po. Literally, ha? Yes po. Oh, wow. Okay. So, ayun. Ako din, Vince, aaminin ko sa'yo, nung una, sa balita ko lang napipick up, sa television, ganon. At, pero syempre, kapag yung balita ay may kinalaman sa isang biktima na at yung kaso ay nangyari sa nasasakupan ko, gusto kong makaalam. Tapos, tatawagan ko yung pare at madalas ang sagot din nila sa akin, opo, nakita ko nga po sa news, ganon. Nadidisappoint ako. Parang gusto ko malaman, hindi mo ba binless? O hindi ba nagpamisa? Tapos ang sagot, usually, hindi po, walang lumapit sa kumbento baka hindi katoliko. Pero tinanong kita, ang sabi mo, dini-interview mo sila at karamihan sa kanila, mga katoliko din. Gusto po nila magpa-bless, gusto Okay. po magpamisa. Hindi nila alam paano. Hindi nila alam paano at saka nahihiya po sila Okay. dahil gusgusin sila, dahil walang-wala sila. Yes. Nahihiya po silang pumunta ng simbahan. Okay. Gusto ko lang po kasing ipaalam sa inyo na ang malaking bahagi ng populasyon ng Diocese of Caloocan ay mga migrante. May dalawang klaseng migrante foreign migrants and local migrants. Bago mag-migrate abroad yung Pilipino, karamihan sa kanila, nag-migrate na muna sila mula sa mga probinsya patungo sa syudad. Kaya ang aming diocese, nasa amin ang pinakamalaking parang concentration ng mga urban poor communities. Yes, po. Mga slum dwellers, whether in Navotas, in Caloocan, or in Malabon. Tapos marami sa mga kasong kinocover mo noon ay nandoon sa mga urban poor communities. Yes po. And I feel embarrassed na aminin sa inyo na marami po dito sa mga communities na to, walang masyadong contact with the Catholic Church. Kahit mga Katoliko sila. Walang masyadong contact sa aming mga parokya. Parang feeling nila foreigner din sila. Di ba? Opo. Parang dayo So, ayun, kaya noong ang interest ko talaga nung muna tayong magkausap sana inform mo ko kung ito'y mga Katoliko para naman mapaglingkuran namin sila, 'di ba? Yes, Dahil and then later on ang mga text mo na baka naman po pwedeng itong binalita ko sa inyo ay may pasa mo doon sa parish priest or sa mission station chaplain, no? Hindi na parte ng trabaho mo yun, Vince, no? Hindi na po. Nagtataka lang ako kasi parang siguro
Di ba, ang trabaho mo bilang journalist, i-cover mo lang naman yung balita. Yes no? po. Pero nagugulat ako sa iyo kung minsan parang you start to really be concerned about them. No? Ibig sabihin nun, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Hindi po kasi nadidehumanize masyado eh. So sa dami ng na-cover ko, talagang mahirap. Mahirap. Mahirap talaga. Hindi pwedeng trabaho lang, walang Hindi personalan. You really got personally affected Yes. by this. No? Nagtataka tuloy ako kung nakakapag-debriefing ka ba. Dahil grabe yung violence na kinakaharap mo all the time, di ba? First time nangyari sa iyong profesyon bilang journalist ito. Before nag-cover po ako ng war and conflict in Mindanao, then Yes. mga disasters, I'm so used to seeing dead bodies na po. Okay. Pero yung ganun po, sa conflict ko, naiintindihan ko po bakit namatay, bakit pinatay, Okay. and disasters, naiintindihan ko po yun eh. Yes, yes. Force majeure yun, then ano. Pero itong drug war was really, really something very different. Okay. Na-dehumanize yung tao, feeling ko nun parang namatay na ang humanity at that time. Yes. Balik tayo dito kay Raymart Siapo, no? May mga larawan ka bang nakuha na hindi mo makalimutan at ang tinding ng dating sa'yo? During that time po, yung kay Raymart Siapo, may hinahanap po kami na isang minor din po eh. Okay. So, I was there. Wala pang nag-identify kay Raymart Siapo. And then, I was comparing the photo on my phone to Raymart Siapo. Sabi ko, parang magkahawig. Parang ito na yata yun. Okay. Then, all of a sudden po, dumating yung mga kaibigan niya. Then, sinabi nga sa amin, pinento sa amin, inabduct daw. Then, ayun nga, nakitang patay na. Yes. One thing na talagang nag-impact sa akin was when nakita ko yung paa niya. He was clubfoot, both feet na clubfoot talaga. Then iniisip ko that time was, he was a PWD. Tapos Yeah. ginanon pa siya. Yeah. Napaka-brutal talaga ng pagpatay sa kanya. Oo. Yeah. At naalala ko, una kitang nakita, Vince, nung nagmisa ako doon. At may mga picture ka ngang nakuha nung aking misa, di ba? At sa totoo lang, Vince, may nagtanong sa akin na mga Katoliko na pamilyar sa liturgy ng Catholic Church na kapag nagbe-bless ng patay ang pare, usually ang suot niyang stola ay kulay violet. Pero nakasuot ako ng kulay pula. Red. Tapos sabi nila, ano bang klaseng funeral mass yun? Bakit hindi kayo naka-violet? Bakit kayo nakapula? Tapos ang sagot ko, hindi naman funeral mass yun. Sa totoo lang, yung liturgist nga po namin, niremind pa ako na Semana Santa yon. Naalala mo na yung nagmisa ako ay Palm Sunday. Yes po. Yun ang simula ng Semana Santa. Ang tawag sa liturgy ng simbahan, Passion Sunday. Kaya nakapula kasi it's a day of martyrdom. Yun yung araw ng the passion and death of the Lord Jesus Christ. Yes po. So the red was not for Raymart but for Christ. Parang Christ who was himself parang an EJK victim, kumbaga, no? Kaya, ayun, doon tayo na unang nagkakilala, di ba? Yes po. Tapos lumapit ka sa akin and then later on, binigay ko yung aking contact number Yes po. and then nag-message ka na sa akin and then I remember ang unang message mo ay nagpapasalamat ka na na-touch ka dun sa aking homily. Ano yung nakatouch sa'yo? Your homily that time was very strong. Kasi during that time po, nung panahon ng EJK, everybody was quiet. Walang kumukontra, walang walang kumukontra sa killings, walang nagaano. And your homily that time was the strongest one na narinig namin from the church na nagsasabi niyo po na alam ko nandiyan kayo and you were listening, nagsusubaybay kayo. Then, yun po. Then, not knowing po, nung narinig ko po kasi naalala ko po, humagulgul si Luz Mindanao Yes. na pagkalakas-lakas eh. Yes. Then, doon sa Truth Commission po, doon ko lang na-realize na in doubt pala siya. Yes.
Oo. Kahit kay Brother June, in doubt din siya where the money was for. Ako nagulat doon. Hindi ko yun alam. First time ko kami rin yun po, nalaman na kaya pala, binabalikan ko, sabi ko, kaya pala siya parang nakasimangot sa akin. Binibigyan ko na nga siya ng abuloy galing sa parokya. Yun pala, iniisip niya, parang binibigyan siya ng pabuya ng gobyerno sa pamamagitan ko. Ganon, no? I can understand that kasi na-trauma siya eh. Oo nga. Parang mawawalan ka talaga ng tiwala sa iyong kapwa-tao. Alam mo, Vince, kung apektado ka, apektado din ako noon eh. Kasi, yun na nga, nagmisa ako ng Mass of the Passion Sunday, tapos doon sa pagbasa, yung responsorial psalm, the response was, Diyos ko, bakit mo kami pinabayaan? Pagkatapos, nung pinapabless ko na kay Luz Biminda, yung anak niyang si Raymart, binigay ko yung holy water sa kanya. Tapos, imbes na i-bless niya yung anak niya, humarap siya sa altar at kinausap si Jesus sa crucifix. At sumigaw siyang, Diyos ko, bakit mo naman kami pinabayaan? Humagulgul siya ng malakas. Tapos bumagsak siya sa floor. And I had to pick her up. Ganon. Ang tindi ng dating sa akin noon. Tapos, yumakap siya sa ataol. Akala ko babagsak yung ataol noon eh. Kaya, gumanyan din ako. Para, hindi siya yung ang inaalalayan ko yung ataol. Baka bumagsak at lumabas yung bangkay ni Raymart, no? Ang tindi ng dating sa akin noon. Tapos, yun nga, parang, ewan ko ba bakit nasabi ko yun sa homily ko na alam ko nandyan lang kayo sa tabi-tabi. Alam ko nagmamasid kayo. At kung nakikinig kayo ngayon mismo, gusto kong malaman ninyo na kahit takpan ninyo ang mga pagmumukha ninyo, kilala kayo ng Diyos. Ganon. Yes. Tingnan mo. So, pareho tayo, both as a photojournalist and me as a priest, parang hindi mo ma-shield ang sarili mo na sa emotional impact ng nasasaksihan mo, di ba? Ganon. Itutuloy po natin ang ating usapan with Vincent. Please stay with us. Raquel Del Rosario Fortun, Commissioner for Forensic Science and Independent Investigation. Actually, naka 10 years na tayo since nag-start, di ba? 2016, yung patayan. And ang tanong actually is bakit ngayon lang? Dapat noon pa. So, better late than never. Kailangan kasi palabasin mo eh. Ano ba talaga ang nangyari? Tapos meron tayong documentation. Itong findings na to, hindi pwede yung sabog-sabog. Maraming tao may alam ng konti, pero wala nang mababalikan. That's precisely what we want to come out. Yung katotohanan. And in a very organized way, I hope, lumabas siya. Kung meron tayong working system of investigations, actually hindi nagtuloy-tuloy itong patayan eh. Kasi diyan mo sila natitigil. May accountability. Nahuhuli mo kung sino yung may kasalanan. Poprosecute mo. Dumadaan sa korte. Wala nga eh. Frustrating man, hindi natin sinasabing dead end na. Kasi I tell you, itong mga ini-exhume namin, ang dami pang sinasabi ng patay. And sana ma-convince yung mga relatives na, okay, may pag-asa pa. Pwede kayong tumakbo sa Truth Commission and tutulungan namin kayo. Maraming pwedeng magawa pa itong paglabas natin sa katotohanan. Welcome back to Truth Be Told podcast. Ituloy po natin ang kwentuhan with photojournalist Vincent Go. Kilala ka bilang isang magaling na photojournalist. Ang lakas ng dating ng mga litrato mo. Siguro at this point pwedeng pag-usapan natin ang ilan sa mga shots mo. Kunyari, itong nakikita natin, ano yung kwento nito? Ito pong litrato na to, it's part of my documentation po. I remember that morning po, may lumapit po sa amin sa wake ng isang minor din po, si RJ Soldao. Okay.
At inabot po sa amin yung litrato nga na itong missing nilang ano. Sabi nila baka makita po namin, ito po yung contact details namin. Meaning, inabduct mo na siya. Inabduct po, hindi pa nakikita. Several days na po. And then, a few days later, binagsak patay. Hindi po namin nakita. So, I was comparing his image to... So may hinahanap kang missing. Opo. At natagpuan mo si Raymart. Opo. Akala mo siya na yung hinahanap Doon mo. sa crime scene po, nakita ko po medyo malayo At saka ano siya So, nung dinala sa morgue, inantay po namin umalis yung mga pulis. Okay. Then, pumasok na po kami. Then, kinumpare ko po, ito ba yung hinahanap? Kasi very similar yung features and yung age. So sa morgue to? Opo, sa morgue na po to Ng funeral service? Opo. Okay. So, kinukompare ko po, ito yata. Sabi ko, hindi. Positive, hindi. Then, bigla po dumating yung mga kaibigan ni Raymart. Kaibigan ni Raymart. Oo. At in-identify nga siya as In-identify Raymart siya Siapo. na- So hindi yun ang hinahanap mo? Hindi po. Hindi Okay. po. Yung hinahanap mo, mas bata pa? Hindi po. Mas may edad po May edad, okay. Opo. Mas may edad yata. Pero same age lang. Halos same age At lang sila. eventually, nahanap mo din? Hindi po. Hindi. po. So, may mga ganyang kaso. Marami po. Marami. Okay, Sobrang dami inabduct po. muna. Opo. Tapos yung iba, binagsak patay, pero yung iba hindi na lumitaw. Hindi na po nakikita. Baka kasama na dun sa mga tinapon sa Manila Bay. Opo. No? May na-fish out po kami minsan sa Manila Bay pero masyadong decomposed na po yung body. So Hindi na po talagang hindi mo na identify. ma-establish ang Hindi na pagkakakilanlan. po Okay. Ito namang susunod na litrato, saan nakuha ito? Tapos ano yung kwento nitong okay, si Raymart na to, no? Opo. Okay. Dito mo unang na-establish na club-footed siya. Opo. Okay. Then, ang pumasok sa isipan ko noon, napaka-brutal ng gumawa sa kanya nito. He was a PWD na ano nga, na gano'n na nga, then he was brutally killed. Yes. Then later on nga, may nabalitaan ako na na kwento nga ng driver na Yes. pinaglaruan pa siya, na pinapatakbo siya, Oo. knowing that he could not run. Yes. So, ibang klase po talaga. Yung mga information na ganyan, talagang ibang klase. Yes. Yung kwento ng driver, hindi yan na-publicize dahil Oo nga po. takot yung driver. Oo nga po. So, sa totoo lang, may saksi. Tapos, yung saksi, natutulog siya sa loob ng truck. Opo. Nakarinig daw siya ng isang kabataan na umiiyak at nagmamakaawa. Tapos sinabi sa kanya, takbo. Tapos nasabi nga niya, sir, di po ako makatakbo kasi po may kapansanan ako. Yes. Tapos, yun na nga. Pero, alam mo, actually, gumawa ako ng paraan sana na makuha yung testimonya ng driver. Pero takot na takot sila talaga. At naiintindihan ko rin naman, di ba? Vince, ito namang susunod na picture, no? Sa dami ng nakita mong mga taong nagdadalamhati, ano ba yung parang paulit-ulit na parang nakikita mo? This was 4 days after po nung nakauwi na po si Luz Biminda. Okay. So 4 days after na po to sa wake niya. Then galing po siya sa airport niyan. First time niya nakita si Raymart. Ito po yung point na si Raymart po, pag titignan ko, ano siya another dead body. Another cadaver dead po. body. Oo. Pero once he was identified and you know stories about him, then ayan na po yung bighati ng isang ina Yes. para sa ano. Yun po ang mahirap. Yes. Yun po ang napakahirap. Parang noon pa lang siya nagkaroon ng mukha. Yes po. Hindi na siya statistics lang. Hindi na po. Hindi na po. Okay. Nandito yung nanay ni Luz, no? Opo. Andyan yung kapatid ni Raymart at ito si Luz Biminda mismo. Okay. Oo. Vince, naalala ko, nandun ka rin nung ako'y nagmisa. Ano yung naranasan mo na parang hindi nakita ng camera? During that time po, ang unang pumasok po sa isip ko, there was hope. Because may isang matapang na nagsasalita for the victims, na malakas ang loob na magsalita for the victims. I was hoping then, pero every time nangyari nga po, na every time I informed you about somebody getting killed,
He posted it online. Yeah, okay. Yeah. And nagkaroon po ng boses. Yes. Nagkaroon po sila ng boses. Yeah. Kasi before that time, ang sinusulat lang po namin, yung caption. May pinatay po dito, ganito, at this time, ganyan. Hindi yung pwede yung opinion namin. Yes. So, yun ang mahirap sa trabaho ng isang Yes. journalist na how to add caption. Pero I give you the information, kayo po ang nagsasalita, Yes. nagbibigay ng boses. At para sa nagsasalita na ako, hindi bilang journalist, kundi bilang pastol. Yes po. Ganon, Yes no? po. At minabuti ko muna na humingi ng paalam sa iyo kasi professionally, ayaw ko ding i-violate yung profession mo. Ganon, no? Pero, alam mo, na-impress talaga ako na parang anything, parang kasi ang alam ko, ang isang professional journalist, tight guarding siya sa trabaho niya. No? Parang you did not even care about that. Hindi Gusto po mo lang na lumabas yung katotohanan. No? Hindi po eh. That was what separated us from another group of journalists covering the drug war na pro-killing sila, pro-Duterte. Meron din pala. Meron po. Okay. So, sinasadya po nila na itago sa amin yung information na huwag paalam sa amin, na para hindi namin mapuntahan. Okay. So, from that time po, nag-start po kami doon nga po sa Eusebio po. Siya po nagbibigay ng information po sa amin kung saan yung next crime scene. Okay. Dumako na tayo dun sa eksena mismo sa loob ng simbahan. What did you find most striking doon sa nung nasa loob na tayo ng simbahan? Madalas po kami pupunta doon sa wake ni Raymart Quiapo doon sa chapel Then napansin po namin talaga wala pong tao pupunta. Walang tao. Walang taong pupunta. Then kinausap ko nga, naikwento nga ni Luz Biminda sa amin na may mga nakamotor nga na pumunta doon at nagharurot ng motor. Kaya natakot yung mga tao na ma-involve sila, nagtakbuhan. So, ibig sabihin malakas ang loob pa nilang bumalik-balik doon, ha? Usually, ganyan ginagawa nila talaga. Ginagawa po nila talaga yun. Naka-civilian lang sila, ginagawa nila, tinitignan nila na kasi nga po, nadyari po si Raymart. So, binabalikan nila. Parang pang-intimidate lang. Intimidating. Then nakita na nga nila na may mga media nga po doon na pupunta. So, ayun. Anong pagkakaiba nung eksena sa burol at eksena sa loob ng simbahan nung nagmisa na tayo? Nung sa sa wake po, nakakalungkot po na tinitingnan ko po, nakakalungkot po at walang tao. Walang tao. Walang tao. Then finally during the funeral, the mass at Santa Clara, Nagdatingan na. nagulat po ako na marami pong tao. Marami ng tao. Maraming tao po. So, marami nang nakikipagluksa. Marami na po na nakikiramay. Posible kayang lumakas lang ang loob ng tao na pumasok dahil simbahan ito. Yes po. Siguro, feeling nila safe sila dito. Yes po, marami po. Then paying their last right nga to Raymart nga po, uling pagkakataon na nga po. Okay. Medyo mag-wind up na tayo. Parang one of my last questions to you is, ano ba yung ayaw mong makalimutan sa mga larawan na ito na nakuha mo sa mga eksena kay Raymart Quiapo? During the drug war po, gusto ko po makalimutan lahat Ayaw ko na pong balikan. Pag may ganitong occasions nga po, binabalikan ko po yung mga litrato po sa hard drive. Nagugulat pa rin po ako Nagugulat pa rin. I'm still shocked to the brutality. Sabi ko nagkaganon. Kaya as much as possible, ayaw ko pa na maalala. But I also see the need na for the truth to come out and for everybody to see the reality para hindi na po maulit. Ang nakakalungkot nga po kasi maraming mga Duterte supporters na they're so blind. They're so blind. Yung blind faith nila na sinasabihan kami palagi na edited photos siya, mga peke yan litrato nyo, ganyan sa loob-loob ko. I have over 1,000 crime scenes. Sinusubukan mong pekein. Totoo. So, yun po, nakakalungkot po talaga. Alam mo, Vince, isa sa mga litratong ako naman hindi ko makakalimutan na pinost mo ay yung body bag
ay karga-karga na nung taga-morgue. Tapos papunta sa, ipapasok na sa sasakyan, pero nakapaikot ang mga tao and half of them were children. Yes po. Diba, no? Yes po. Parang ang nakaka-worry yung kung araw-araw nila nakikita to, parang nasasanay na sila. Opo. Naging normal na masyado sa kanila. Masyadong ang una nga po sumasalubong sa amin sa crime scene, yung mga bata. Mga bata. Sila ang sumasalubong sa amin, kuya, sama ka sa amin. Yeah, Then he will lead me doon sa mga eskinita to the crime scene. Yeah. Masyado na silang naging normalized na sa kanila yung makakita ng patay. Tapos ang isa pa, Vince, yung nakahandusay yung bangkay sa kalsada, wala man lang mag-attempt na takpan. Wala. Kasi ako nung bata ko, pag may nasagasaan sa kalsada at hindi pwedeng galawin, ganon, tatakpan man lang ng tao ng kumot. Kumot ng, may bababa talaga sa mga kabahayan para takpan siya ng kumot. Parang yung pagiging sagrado ng tao nandoon pa. Kung minsan, kung hindi kumot, dyaryo. Ganon. Pero dito wala no? Wala po. In the early days po, talagang gusto nilang ma-broadcast, talagang gusto nilang malaman ng tao. Okay. So talagang pinapabayaan nila makunan po. Yung parang gusto nila na kumalat yung balita, no? Ayaw yung tumigil, mamamatay kayo. Okay. So the later part, ayun na nga, puro yun, tinatakpan na po nila o dadalhin sa hospital, sabihin na nila na hindi nga namin sinasadyang patayin kaya nga dinala namin sa hospital Even though na binaril sa ulo. Oh, Jesus. Ilang beses binaril sa ulo, dadalhin pa nila ng hospital, dodoble gastos lang ng pamilya. Yeah. Mm-mm. So it's very sad. It's very sad yung sistema nila talaga nakakalungkot. Alam mo, Vince, isa sa mga bagay na tinatanong ko sa sarili ko ano kaya ang ibig sabihin ng katarungan para sa mga taong dumanas ng ganito katinding trauma sa buhay nila? Pero ikaw, from your perspective as a photojournalist, ano sa tingin mo? During that time po, mailap talaga sila sa amin Okay. Then I'm so happy na lumabas nga po dyan yung mga sa church, yung Caritas, yung Diocese of Caloocan, yung Kalinga, yung Project Paghilom, then the Redemptorists. Then, maski na in doubt po sila, dahan-dahan po sila naniniwala. Yes. Then, inaamin po nila na, talaga involved kami sa droga, then ganon. Then, they tell the truth. Yeah. Sinasabi namin sa kanila, hindi naman yung involvement nyo sa droga ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung basta-basta na lang pumapatay ng tao. Yes. Pero one thing I found na sa kanila is if you give them hope and give them an opportunity, tumitigil po sila. Yes. Marami po nakita sa kanila na tumigil po at nagtsatsaga pong magtrabaho to earn a proper income. Yeah. Tapos, yung bang, ako bilang pastol, parang ang reaksyon ko, lalo na pag narinig ko, involved naman pala sa droga addict naman pala o gumagamit naman pala o nagtutulak naman pala Parang reaksyon ko, what? Because of that, tanggap nyo na pwedeng patayin yung tao. Di ba, no? Opo. Parang dumaan din ba yun sa loob-loob mo na paano tayo humantong doon sa sitwasyon na parang andaling tanggapin na pwedeng gawin ito sa kapwa just because suspect siya na involved sa droga na parang wala ng batas. Opo. Na-feel mo din yun. Opo. Naku. Marami pong kaso na ganyan na pinatay. Minsan po may mga scavengers po, yung mga may pagkukulang sa pag-iisip. Yes. Na pinapatay po nila tapos lalagyan na lang po na sachet ng droga. Okay. Parang accomplishment na lang po. Na walang value talaga sa buhay yung nila. Yes. So siguro ikaw din parang nagtaka kung paano ba itong giyera kontra droga? Yung mga biktima, mga taong hindi mapalibing ang kanilang kaanak, di ba? Opo. Ganyan kahirap. Yan. Yung sa morgue po na pinupuntahan namin na marami pong unclaimed bodies. May nakita po ako na isang nanay na hindi na niya po clean. Sinindihan na lang po niya ng kandila doon sa morgue. Then, Bakit hindi maklaim? wala siyang pera. Oh my. Then sinasabihan po namin na pumunta ng Baclaran, tutulong ang Baclaran. Pero parang may
pagkukulang po sa pag-iisip. Yeah, yeah. Kaya pala may nakita akong one of your photos, parang mga tuyo o tinapa, yung mga patay, Opo. na hindi lang isang hilera, kundi patong-patong. Opo. Marami pong ganun na dun sa morgue na yun po, more than 80 yung linibing nila na sa mass grave na unclaimed. Unclaimed. Naku, isa pang kwento yan na hindi natin napag-uusapan. Oo nga no? po eh. Yeah. Vince, last question na lang. Ano ba ang isang bagay na hinihiling mo para sa mga taong makakakita nitong mga litratong nakuha mo? Siguro po, understanding po. Understanding from the families na kahit na masakit sa kanila kasi kanina po, nakita ko nga po, nung sa Truth Commission po, nakita ko nga po si Los Biminda nung nakita nga yung photos and it brought back a lot of sad memories. Yeah. But kailangan po talaga, they should realize na kailangan po talaga yung mga ganito as to serve as evidence and to Yes. tell a clearer picture na mali talaga. So, And you're magkaroon ng asking closure. for understanding dahil may feeling ka rin konting guilt? Kasi ayaw ko po pakita sa kanila itong mga photos. I know it will bring a lot of pain. Okay. So, yun, medyo na ano ako na sana maintindihan nila. Yeah. Maraming salamat, Vince, for opening your heart to me. No? Parang ramdam ko yung mga buntong hininga mo. Sana kahit papaano, parang nagiging parang din ito parang therapy din para sa iyo. Yes. Na mabalik tanaw mo yung experience mo ng kasagsagan na yon ng patayan, pero in a manner that is also healing for you. Yes. Lalo na ngayon nakikita mong nakakalakas ng loob yung mga kaanak Yes po. na ikwento nila at bigyang mukha yung mga numero lang, Yes po. mga nawalan ng dignidad ng mga kaanak nila. Yes po. Salamat, Vince. Sa bawat kwentong ating naririnig, kailangan ng tapang para magsabi ng katotohanan at lakas ng loob para manindigan sa panig ng katotohanan. Ang mga larawan at mga ibinahaging kwento ni Vincent Go ay mga alaalang ayaw nating mawala. They are stories that must be told, memories that we must hold, and a truth must be bold. Bold enough to stand for. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod na episode ng ating podcast, ako po si Cardinal Pablo Virgilio David. Ito po ang Truth Be Told Podcast para mas marinig, mas maunawaan at hindi makalimutan.